Hello po sa ating lahat. Welcome po muli sa programang Araw-Araw ng Pagpapala. Ako po si Pastor RJ Magno ng JCSU Christianville. At sa araw po na ito, tayo po ay tatanggap muli ng salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng kalakasan at magbibigay sa atin ng pag-asa sa araw-araw. Amen. Samahan niyo po ako sa salita ng Diyos sa John chapter 15 verse 4 to 8. Sabi po dito sa NIV version, "Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me." Sabi ni Jesus, "I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burnt. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you." Sabi po dito sa last part, "This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples." Ang title po ng aking ibabahagi sa araw po na ito is At Home with Jesus. Do you feel at home in the presence of God? You know, as a pastor's kid, bilang isang bata po na lumaki sa simbahan, I've witnessed a lot of people na umaalis sa church. And my question is, Lord, bakit? Bakit sila umaalis? What's the reason? Hindi ba nila namimiss yung presence mo? Hindi ba sila nalulungkot sa mga buhay nila? Hindi ba nila hinahanap-hanap yung joy na naranasan nila sa iyong tahanan? But you know, isang bagay na na-realize ko, when you understand, kapag naunawaan mo na ang presensya ng Diyos ay isang tahanan, isang lugar kung saan ito yung magbibigay sa iyo ng comfort, ito yung magbibigay sa iyo ng pag-asa sa buhay, ito yung magdadala sa iyo sa pangarap mo sa buhay. When you understand that the presence of God is your home, hindi ka aalis. Kaya ikaw na nanonood sa oras na ito, I believe kaya ka nanonood, it's because you are enjoying the presence of God. No, sabi ng Panginoon, isa sa mahalagang sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, no, "Remain in me and my words remain in you." No? Manatili daw tayo, sabi ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na tayo ay mawalay sa Kanya. You know, buhay natin kung hindi natin maunawaan yung ating totoong tahanan, our true home, habang buhay tayong matetempt to roam in vain. Habang buhay tayong maggagala sa labas, no? Habang buhay nating hahanap-hanapin, we will search for love. We will search for goodness and meaning of life, no? Maghahanap tayo ng mga bagay na magbibigay sa atin ng kasiyahan, no? You will have contentment sa buhay mo kapag hindi mo naunawaan na ang presensya ng Diyos is your true home. Amen po ba? No? Ako bilang isang kabataan, dumating din ako sa time or sa punto po ng buhay ko na I feel like, Lord, ano bang feeling na kapag ganito ang buhay ko? Ano bang feeling kapag malayo sa'yo? No? At you know, dahil bata pa lang po ako, ay ipinangunawa po sa akin ng mga magulang ko that in the presence of God, there is hope, there is peace, there is love, there is joy. Alam niyo po, kahit lumayo ako sa Panginoon, kahit na gawin kong busy yung sarili ko sa pagtatrabaho o sa ibang mga bagay, babalik at babalik po ako sa presensya ng Diyos. Kapatid, kung may kakilala ka o kaibigan ka, disciple ka na nawala sa presensya ng Lord or nag-backslide, matagal nang hindi umattend sa church, no, hindi mo na matagal mo nang hindi nakakausap, ito i-claim mo sa buhay mo. Tulad ng prodigal son sa Bible, babalik at babalik sila. No? When they understand, no, kapag naunawaan natin na ang presensya ng Diyos ay isang nagbibigay sa atin ng kalinga, no? Nagbibigay sa atin ng kalakasan, no? In the presence of God, binibigyan tayo ng Panginoon ng kaliwanagan sa mga bagay na magulo sa isipan natin, sa buhay natin, no?
We need to understand that in the presence of God, there is hope, and there is freedom. Sabi pa po dito ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disciples, no? Hindi ka mamumunga apart from me. Sabi dito, neither you can bear fruit unless you remain in me. Isang bagay na naunawaan ko po, na kung ako ay aalis sa presensya ng Diyos, mawawala yung pagpapala. No? Mawawala yung pamumunga natin sa buhay. Mawawala yung true purpose natin sa buhay. When we find yung joy natin sa ibang mga bagay, no? Minsan kala natin, oo, marami kang pera dahil maganda yung trabaho mo, nasubsob ka sa trabaho mo, you're doing a lot of things. But you know, kapag malayo po tayo sa kalooban ng Diyos, kapag malayo po tayo sa totoong plano ng Diyos sa buhay natin, there will always have emptiness in your heart. Sabi din po ng Panginoong Hesus, no? If you do not remain in me, ito naman po sa mga hindi nananatili sa Panginoon. This is a warning for all of us, no? Na tayo manatili sa presensya ng Diyos. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Maaring sa ngayon masagana ka, ngayon ay maganda buhay mo, but kapatid, sabi ng Bible, kapag tayo ay na-disconnect sa Panginoon, kapag tayo ay nalayo sa Panginoon, nawala yung ating connection sa ating totoong tahanan, sabi dito, para tayong isang sanga, no, na naitapon at nanunuyo. Sabi, it withers, such branches are picked up, thrown into the fire, and burnt. Last na po, pangako ng Panginoon sa atin, if we remain in the Lord Jesus Christ and in His Word, sabi dito, ito po yung pinakamaganda sa lahat, ask whatever you wish, and it will be done for you. Amen. Kung tayo po ay mananatili tulad ng isang anak sa kanyang mga magulang, no? Kung tayo po ay may in love in the presence of God, no? It's very important to fall in love. Ako, yung prayer ko po, no, sa buhay ko, sabi ko, Lord, kahit tumanda ako, gusto ko yung pag-ibig ko para sa'yo. Parang bagong Christian lang ako. No, yung excitement ko in serving you, in worshiping you, sana Lord, hanggang pagtanda ko, I'm very excited. I'm always, alam mo yun, yung parang yung pag-ibig ko sa'yo, Lord, parang laging bago. Sa oras po nito, mahalaga maunawaan natin, no? Kapag tayo po ay nasa presensya ng Diyos, tayo po ay provided ng Panginoon. Tayo po ay protected ng Panginoon. Tayo po ay patuloy na pagtatagumpay ng Panginoon sa lahat ng sitwasyon sa ating mga buhay. Kaya kapatid, sa oras po nito, as we pray, no, nais kong encourage ka. Sometimes we feel like giving up, no? Minsan pakiramdam natin, parang wala nang saysay yung buhay natin, wala nang patutunguhan. Yung ministry natin, parang minsan naburn out na tayo, no? Parang hindi nagmumultiply, hindi nag-i-increase yung ating ministry. Kapatid, you just have to be faithful. Kailangan lang po nating manatili sa presensya ng Diyos. Let us pray. Hallelujah. Father, we thank you, Lord, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, na binuksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon, upang maunawaan ang mensahe mo for us to remain in your presence, O God. Lord, just like David, Lord, sa Psalms 23, Lord, kung kami po ay mananatili sa iyong presensya, Lord, surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. Salamat, Panginoon, na ang kabutihan, pag-ibig, pagpapala ay patuloy naming mararanasan as long as we are in your presence, Lord, as long as we remain in you, O God. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Dalangin ko, Lord, sa mga bawat nanonood, Lord, sa oras na ito. Some of them, Lord, ay pinanghihinaan ng loob sa buhay, sa pananampalataya. I pray, Lord, help us, Lord, to fall in love deeper and deeper with you every single day of our lives, Lord. Upang sa gayon, Panginoon, hindi kami matempt, Lord, to roam around, Lord, na hanapin sa ibang bagay, Panginoon, yung contentment namin sa buhay. Lord, satisfy us in the morning with your unfailing love, that we may sing for joy and be glad all the days of our lives, O God. Salamat, Panginoon. Patuloy ka ng pinupuri, sinasamba,
dinadakila sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon and see you tomorrow and every day of our lives. Naranasan